Itong pagtatanggi po ni Ginoong Trillanes ay bigla na lang pong binura at sinupalpal mismo ng pag-amin ni Boyeng Rimulya that indeed there were meetings na nangyari. Nagkabukingan na. Rimulya umamin sa pakikipag-usap sa mga investigador ng ICC. Mariin namang itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng International Criminal Court or ICC sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Soho noong March 1, 2026. Nang tanungin siya hinggil sa aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pagkipagpulong sa mga ICC investigators, diretsahan ang kanyang sagot. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Ngunit kinabukasan, March 2, mismong si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umamin na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trillanes noong 2025 at ipinakilala sa kanya ang dalawang personnel ng ICC. Ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap matapos maihatid sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noong Marso 20, 2025 sa pagdinig ng Senate Panel on Foreign Affairs na pinamumunuan noon ni Senator Amy Marcos, mariing itinanggi noon ni Rimulya bilang Justice Secretary na may anumang komunikasyon o tulong ang pamahalaan sa ICC. Sa loob lamang ng dalawang magkasunod na araw, nagbanggaan ang mga pahayag. Una, ang pagtanggi ni Trillanes na may naganap na meeting at ikalawa, ang pag-amin ni Rimulya na may naging pag-uusap at pagpapakilala sa mga ICC personnel. Lumitaw ang isyu sa gitna ng joint affidavit na inihain ng 18 dating sundalo sa tanggapan ng ombudsman na naglalaman rin ng mga aligasyon kaugnay ng investigasyon ng ICC sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, muling nabuhay ang mga tanong. Ano nga ba ang eksaktong saklaw ng naging pag-uusap? Ito ba ay usapin lamang ng witness protection o may mas malalim na implikasyon sa isyu ng pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng pamahalaan sa ICC?